Hi, my name is Johnny Bibrin from BSIT 3A. So, this is my lab exam in HCI prototyping. So, what is prototyping? Yung prototyping is an design or experiment design na dito na rin nilalagay yung function or parang ito yung recycle to final product no ng gaganapin ng website or gagawing website. So, ano nga ba yung mga prototyping o ano ba talaga yung paano itong ginagawa. So, prototyping is a vital role of engineering by involving creation and initial product model for testing. So, dito sa prototyping, gumagawa ng blueprint para sa developers. So, this is the some part of creating prototyping. Identifying goal and requirements. Kumbaga sa SDLC, ito na yung requirement phase, which is kukunin lahat ng mga basic needed of information. I give us some example here. As we can see, we have a sign-in form. They input the primary needed, the user password, and the sign-in button. So, back sketch or low fidelity prototype. As we can see, the example, yun na, eh, mahin, mababa, mababa yung klase ng designing ng sign-in form natin. Feedback gathering. So, as we say, na talagang sinadya natin na mababa yung muna yung design para meron maibigay na suggestion agad yung mga users and the testers. So, syempre, kabiling na pa rin yung mga testers doon eh. So, as as a example, based on my own, eh, parang masyadong lighten sa input phase. So, go to the refinement. Based on the feedback, refine the prototypes. This may involve making changes to the design functionality of the users. So, doon naman na doon na, halimbawa, yung sinabi ko na dapat nga i-dark yung placeholders, i-dark na para magawa na rin yung high fidelity as the next type, the high fidelity prototype. So, after the feedback, kukunin yung feedback, ilalagay nila sa prototype. Then, mismo sila din, gagawin naman nila and make sure na yung kinuha nilang feedback, i-adapt at gagawin nila din ng paraan para yung mga feedback na yun is user-friendly. After that is the user testing. Papa-testing ulit nila. Kumbaga, hingi ulit sila ng another feedback. So, yun. Downward, after the high fidelity prototype, gagawa ng feedback, meron na ng feedback, pupunta siya sa next step, the iteration. User the feedback from the user testing, while ago the user testing on the design. Tapos yung iteration, ayan, yung another feedbacks na nanggaling sa mga users, clients, and the tester, gagawin ulit nila as a whole. Hanggang, yun na nga, salitan lang hanggang makompleto na nila. Then, babagsak siya sa hand off to the development. So, pupunta siya sa back-end and the front-end developers. There's a, wala siyang strictong rule books or kahit anong rules ang gamitin mo for you. Pero, mas maganda talaga kung mag-start sa simple para ma-meet step by step yung kailangan ng users. Involve the user early. Yun na nga, yung kanina, nakagawa ng low infidelity or low prototype tapos sinet agad sa feed gathering for the feed gatherings. Tapos babalik ulit. Then, yun, salitan lang. Iterate frequency, prototype is iterative process, refine the improvement of the prototype based on your feedback. Sa iterate frequency, magkaiba lang sa iterate and involving or creating a high fidelity is parang doon na yung parang final part ng hingin ng client. Then, test the realistic scenarios. Always test in the realistic scenarios.
Tulad nga ng sinabi ko, yung masyadong lighten yung input part, eh, paano naman yung mahihina yung paningin na nila. Balance the fidelity, collaborate, be open to change, test to test. So, dito naman is dapat yung fidelity mo is nakabalance lang. Hindi ka dapat masyadong tumaas, hindi ka masyadong bumaba. Talagang by step. Collaboration. Sa collaboration, dito yung masasabi na dapat extrovert ka, dapat hingi ka ng mga advice to the involved of the website. Be open to the changes. Babaan natin yung pride para ma-create or ma-meet natin yung satisfaction ng lahat ng users, yung mandatory users. Kumbaga, mandatory always win. Test, test, test. Regularly to test your prototypes with the real users. So, dito naman parang after gathering, after naayos, balik mo ulit sa kanila, parang salita na hanggang makuha mo yung perfect, which is needed kasi nga, para pag bumagsak siya sa development, eh, pure lang na gagawin na. Para pag implementation, malinis, walang problema. In my own conclusion, prototyping is just a blueprint na hindi ka makakagawa ng isang website kung wala kang prototype, especially in front-end developers. Kasi nga, sila yung gagawa ng interface to make sure the users, eh, talagang friendly user siya, user-friendly yung magagawang website. So, this is Jenny Bervin from BSIT 3A. And this is my lab exam.